Eto na malamang mga kababayan ang pinaka-animal na video na mapapanood nyo ngayong araw na ito. Presenting mga kababayan, Namo! Oh, si Benny Abante mga kababayan, na tila nagbubuhat ng sariling upuan. Si Benny Abante na talunan na kung hindi dahil mga kababayan sa COMELEC ay hindi siya mauupong congressman. Talunan ito sa botohan si Abante mga kababayan eh. Ngayon mga kababayan, pasikat. Binira niya si Magalong dahil sa mga expose daw nito. Ang sabi niya, maingay lang daw yang si Magalong mga kababayan na tinawag pa niyang empty can. Walang laman na lata. Maingay lang daw mga kababayan dahil walang laman. Ang sabi pa niya, wag mo namang i-generalize Magalong. No. Wag mong i-blanket ang lahat ng mga kongresista dahil paano naman kaming mga mahuhusay na dadamay ang mahuhusay galing sa kanyang mga bunganga mga kababayan ha. Paano naman daw silang mga mahuhusay na dadamay ang animal? Oh Diyos ko, magtamaan ka ng kidlat Abante. Panoorin niyo po. Pati kami ng mga mahuhusay. Pati kami dalawa. Mahuhusay. Uy, Diyos. Uy, patawarin. Pati kaming mga mahusay. Siya lang din ang nagsabi mga kababayan. Anong mahusay? Mahusay sa mga kabalastugan? Are you sure, Abante, na wala kang kinalaman dyan? Ha? Balita namin, grabing luho daw nito mga kababayan. Katulad ng mga diskaya, ang dami rin ditong sasakyan. Mga mamahalin mga kababayan sa makatwid. Ang ginagamit daw nitong sasakyan, paminsan-minsan, parang, grabe, daig pa ang celebrity van mga kababayan na parang mayroong bar sa loob. All the lightings. Oh. At piniflex niya ang kanyang mga mamahaling sasakyan sa social media mga kababayan. Diyos ko. Paano naman daw silang mga mahuhusay na dadamay? Damay dyan. So, si Mayor Magalong, I understand you've had a brief exchange of words. Si Abante mga kababayan, pansinin nyo ang bibig. Ganyan din. Of course, not face-to-face. About the issue of yung alleged katulad ng bibig ni BBM, no? corruption dun sa flood control projects. Have you been able to talk to Mayor Magalong? No, I haven't talked to him. Hindi pa lang kausap si Magalong mga kababayan tapos binibiranan niya. Know him. He is making a blanket accusation to Blanket naman talaga dahil marami kayo eh. Eto mga kababayan, kung mayroon man imposible ito mga kababayan. Imposible na mga inosente ang mga kongresista. Dahil kung mayroon mang hindi sumasali dyan sa korupsyon mga kababayan, the mere fact na hinahayaan lang nila ang kanilang mga kasamahan na magnakaw sa kaban ng bayan, hindi sila nagsasalita. Para na rin silang accessory of the crime yan. Abante. Mahusay ka? Bakit hindi ka nagsasalita? May mahusay bang ganyan? Hindi ka mahusay. Dahil ikaw, tikom ang bibig mo. Ang ginagawa nito mga kababayan, nagpapa-absuelto. Open your books. Yan ang hamon namin sa iyo, Abante. To the whole house, no? Pero sana, you name names. Name names. Paano kung systemic na talaga. Yan na ang kalakaran at kultura dyan. Actually, mga kababayan, matagal na yan. Sana nga, eto, once and for all, matuldukan na ang karakutan dyan sa Kongreso, mga kababayan. Sana mayroong magawang batas, no, si Marcoleta sa Senado mga kababayan para etong mga kongresista hindi na makakuha ng For the Boys Commission. Si BBM mismo nagsabi niyan Abante liling na mo. You begin to have evidences. Sabi niya, meron siyang ibang ebidensya. Mayroon na nga. Mayroon na nga nag-bribe mga kababayan, di ba? Present niya sa amin. Ako naman, sabi ko, I believe in a whole government approach. Diyan ka na nga tumanda. Anong nagawa mo sa panlaban sa pangungurakot dyan sa hanay ninyo? Yang kurakutan mga kababayan dyan sa outside the Congress, outside sa Senado, kalingkingan lang yan mga kababayan. Kaya nga natatawag silang buhaya eh. The executive, the judiciary, the legislative can even investigate. Even at sige, palusot pa more. He wants that. And he would like to appeal before the independent commission. We would like him to name names. Baka masali ang pangalan mo. Mag-ingat ka. Be careful what you wish for.
Sige, eto na lang. Hamon namin sa'yo, Abante, alisin nyo yung liquidation by certification. Lahat ng inyong mga gastos dyan, mga budget na napafunnel sa'yo, sa inyo, i-required nyo ng resibo. Alisin nyo yun ng i-certify lang, mga kababayan, na okay na sila sa COA. Kalokohan yan eh. Walang resibo, mga kababayan, yun lang certification nila, okay na sila. Finally, so that charges can be filed against those corrupt public officials. Wow, But what I'm not supporting him is that he throw a full blanket statement na kasi sama-sama kayong babangag muli dyan. Kung mayroon mang walang bahid ng korupsyon dyan, mga kababayan, ha, at hindi nagsasalita, para na rin silang nangungunsinti, mga kababayan, sa kurakuran. lahat yan. Hindi dapat gano'n. Pati kami ng mga mahuhusay. Pati kami na mahuhusay. Pati kami na mahuhusay. Nagbubuhat ng sariling upuan. Siya lang din ang nagpipray sa kanyang sarili, mga kababayan. Oh, Diyos ko, Abante, Liling. Wala kaming ibang narinig, mga kababayan, na nagsabing mahusay si Abante except sa kanyang sarili. Kamay dyan. So, sabi ko, bakit naku. Congress lang? Anong mahusay? Kumpletuhin mo. Mahusay sa kabalastugan? Saka jutang genemisan? Namunamo ka pa? Mahusay sa pang-aabuso sa mga resource person? Pagpapaiyak sa mga resource person? Pagpapasoray kundi kulong ka? Abante? Diyan ka mahusay? Mahusay mong mukha mo. Bakit hindi ang mga mayors? At mahusay, mga kababayan, sa hokus-pokus. Kung hindi ka, kinatigan ng COMELEC, which is questionable pa yan, mga kababayan, dahil pwede pa yung i-question sa Korte Suprema. Bakit nanalo itong si Abante? Hindi ito nanalo sa botohan, mga kababayan. Dineklara ng COMELEC. Gayong ang COMELEC ang sabi, kapag ma-disqualify ang first na mga kababayan, yung winner talaga sa botohan, hindi ibig sabihin automatic ikaw, Abante, ang papalit. Special election, pero sinuway pa rin ng COMELEC, mga kababayan, ng utos sa Korte Suprema. Iniluklok ang Abanting na muna yan. Bakit yung mga governors? Sapagkat corruption is not... Huwag ka nang lumayo. Eto, mga kababayan, kagaya ni Claire Castro, etong estilo nito, no? Kapag natatamaan na sila, mga kababayan, ilalayo nila ang topic. Pupunta nila sa ibang mga kababayan, sisi, para malayo sa kanilang sarili. Typical na mga kabangagan Pilipinas, mga kababayan, na sagot. Linisin mo muna ang sarili mong bakuran. Hoy, Abante, Liling. In Congress, corruption is all over. From the mayor. Kaya nga, unahin mo yan sa inyo. Maglinis kayo. Baka masali ka sa paglilinis. Matapon ka sa basurahan. Anyway, basurahan naman ito dati pa, mga kababayan, sa Quadcom pa lang. Basura ang galing nito Bastos. The governor, the congressman, the senators, all over. Kaya kinakailangan lang dapat na I do not know why he's doing it. Kaya bakit ka nasasaktan kung hindi ka involved dyan? Pa-inosente ka, you're not that innocent, Abante. Sige, challenge namin sa'yo. Open your books. Kami ang magkikilatis. Sige, lahat ng budget na napapanel sa'yo, lahat ng mga proyekto mo, tignan natin kung wala yung gusot, sabit, Abante. Wag yung sabihan na okay naman ako sa COA. Siyempre, okay kayo sa COA dahil perman nyo lang ang kailangan. Certification. That's the reason why I said that he is like an empty can. Empty can daw, mga kababayan, si Magalong, parang walang laman na lata. Na walang laman, it's just very noisy. Maingay, ang bunganga. As if naman, ikaw, Abante, parang ka nga hindi nga lata. Hindi ka nga lata. Basura ka. Not just sa totoo lang yung pinagsasabi mo. Evidences, you would like names to be given. Magantay ka. Eto, mga kababayan, mga mahuhusay. Example, mga kababayan, ng mga mahuhusay, nagpaulan ng pera. I love it. Eto, mga kababayan, mga politician. Bago lang ito, mga kababayan. Last Friday daw ito. Balita sa bilyonaryo. Mga politiko nagpapaulan ng pera. Although tradisyon, mga kababayan, nasa lang sabing tradisyon, pero misplaced ang tradisyon na ito, mga kababayan, dahil ang initial yan na tradisyon, mga politician, hindi naman pera na ito uniform ang pera, mga kababayan. Halata masyadong pera yan ng siguro budget. Malamang sa malangang gobyerno din ang may-ari niyan, mga kababayan. Ang essence o ang talagang
tamang paggawa ng tradisyon na iyan, mga kababayan, ay yung mga tao voluntaryong nagbibigay ng kanilang sariling pera galing sa kanilang bulsa. Hindi yung, sige, mag-distribute ka dyan para ipamigay doon sa mga tao na ipaulan sa amin ang pera. Kabaliwan. Itong mga mahuhusay na mga politician, mga kababayan, habang bumabaha tayo sa baha dahil sa kapabayaan ng mga politikong ito, sila, mga kababayan, bumabaha sa pera. Ay, nako. Ito na naman, mga kababayan. Ito yung nag-viral, no, na contractor na nagpa-interview pa, mga kababayan, kay Julius Babaw. At kay Corina ba yun? Ewan natin kay Kino yun. And then, ayun. Isa sa mga sumabit, mga kababayan, sa mga proyekto na kanyang pinaggagawa, mga kababayan, substandard. Yung iba hindi natapos, pinalagan nga ni BBM, mga kababayan, di ba? Ang tanong natin, bakit ganito ang mga obra nito, mga kababayan, mga proyekto? Ayun pala, minaliit ang mga engineers, mga kababayan. Hindi pala siya engineer, and then nagko-construct, mga kababayan, dahil nagle-learn daw siya by experience. Patingin-tingin lang siya sa mga mason o mga construction worker, and then nakuha na daw niya ang technique. Bookish daw ang mga engineer, pero sila practical. Ay, Diyos ko, tingnan nyo ang resulta. Mga flood control, mga kababayan, ang daling masira. Pakinggan nyo. Nag-aaral ng engineering talaga dahil actual experience. Hindi daw siya nag-aral ng engineering, dahil experience lang daw. Natututo na ako sa mga foreman ko. Sa mga foreman na mga kababayan, ha? Wala din niyang pinag-aralan sa engineering. Yung mata lang nila ang kanilang mga kababayan. Survey sa mata, survey sa Walang mga computation, walang mga factors dyan sa kukuhubay ang lupang iyan. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal. Paglatag ng bakal, Kung may bakal na nilagay. Paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer. Kawawa naman kayo, mga engineer, magagaling pa ang foreman sa inyo. Kayo ang nag-aral, tapos eto mga foreman magagaling pa. Tapos siya nag-aral doon sa foreman, mga kababayan. Mas magaling pa siya sa foreman. Ibig sabihin, mas magaling pa siya sa engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Talaga, bookish pa. Computation. Kaya nga mayroong computation dahil nato-compute mo kung gaano katibay ang istruktura. Yan ang kulang sa inyo. Siguro nito, mga kababayan, kung mayroon man silang engineer, baka for the sake na required lang sa batas, pero malamang hindi nila sinusunod ang ng engineer, mga kababayan, suggestion. Sila, alam ko na lang na kailang ilagay ang bakal, computation. Alam niya. Lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, actual execution. Pati paglusot sa ilalim ng drainage, kaya pala bumabara. Siya lang. Mula sa lahat ng klase ng bagay, kaya nang diskartehan yan. Diskartehan. Para magkapera lang. Kung ganyan ka, yayaman, mga kababayan, dyan sa hindi sa tamang paraan. Hindi na ito tamang paraan, mga kababayan. Contractor ka. Nakasalalay sa iyo ang buhay ng ating kababayan dahil mga flood control tinitipid mo. Hindi ka sumusunod sa tamang specification dahil yung gusto mo na sa foreman mo lang natutunan, wag na sa engineer. Anong purpose ng interview ito? Para siraan ang mga engineer? Na kahit minsan di na nga nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. Ayun, mga kababayan, isang baha lang, sira. So, pabasahin na nila nakapiraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yun. So, doon ako natuto. Sa foreman natuto. Doon siya natuto sa kabalastugan, mga kababayan, ginagawa. Eto, mga kababayan, di ba? Yun, mas magaling pa daw sila sa engineer, foreman, dahil alam nila natutunan daw nila by experience. Eto ang President resulta. Marcos will summon St. Timothy Construction St. Timothy, na sila ang may-ari, mga kababayan. Eto sila. to explain why a flood control structure in Bulacan remains incomplete. Incomplete. Yan ang discarding sinasabi mo. Incomplete. Ang problema pa dyan, mga kababayan, sa papers, complete. Over 2 years since its expected completion date. Marcos visited the river protection structure along Barangay Bulusan in Kalumpit, Bulacan, following complaints that the 96 billion peso project remains. Billion, mga kababayan, nasa top 3 ata ang nakuha nitong proyekto all over the world. Billions and billions of pesos. Unfinished. No, nakaka-frustrate lang, mga kababayan, dahil mayaman na yumaman dahil nag-focus dyan sa kanilang trabaho, mga kababayan. And the foundation seems to be substandard. Substandard, Substandard. Yan ang sabi ng foreman mo, na dyan isuksok ang bakal. Substandard.
Foreman kasi ang pinagtanungan siguro nun. President called out the contractor, demanding answers. St. Timothy Construction... Oh, sumagot na, BBM, sumagot na. Mas magaling pa daw ang mga foreman kaysa sa mga engineer dahil ang engineer bookish lang pero walang actual na execution. Ranked third in the list of contractors that got the most number of flood control projects from the Department of Public Works and Highways in the last 3 years. Other officials, including the mayor of Iloilo City. Ano kaya nakain nila mga kababayan, no? Na nagpa-interview pa sila sa media para ma-flex ang kanilang kayamanan, mga kababayan. Tapos, ayun, tamang-tama, pumutok itong issue ng flood control na mga kontraktor, mga kababayan, substandard at ghost project. Natamaan sila sa pool. Kakandara pa naman sila ngayon. And then, pati ang kanilang mga sasakyan, 40 daw mga kababayan. At meron pa yung Rolls Royce. Around, yung mga presyo ng Rolls Royce mga kababayan? $500,000 ha? Katumbas yan sa around mga almost 30 million siguro mga kababayan. Kung sa Amerika bibilhin o sa ibang bansa. Pero, magbabayad pa sila ng mga, mga kababayan na charges pa deliver dito. Isa lang yun sa mga mamahalin nilang sasakyan. Ang nagustuhan lang, payong. Dahil may payong daw na kasali mga kababayan. Wow. Have also flagged the company's projects as either incomplete or poorly built. ABS-CBN News. Isa lang ito ha. Hindi natin i-crucify ito mag-isa mga kababayan. Marami pa sila. At ang mas malaki pa diyang issue mga kababayan. Sino yung mga nabibigyan ng mga komisyon mga kababayan na mga politician? Malamang sa malamang, mga buhaya din yan dyan sa kanilang lugar. At hindi lang sa project mga kababayan na sa flood dahil buong bansa, lahat ng mga structure mga kababayan na ginagawa ng DPWH, malamang sa malamang mayroon niyang mga cut ng mga kongresistang yan. Galing sa paborito nilang mga daanan mga kababayan na madaling masira, lubak-lubak agad. Yung mga eskwelahan, government na mga buildings, DPWH, dadaan yan sa kanila mga kababayan. Kawawang Pilipinas. Has been repeatedly trying to get the side of Pacifico Discaya, one of the owners of St. Timothy, but he has yet to issue a statement. Pili nga namin mag-asawa, parang ginawa kaming instrument ni Lord. Ginawang instrument. Dinamay pa si Lord, mga kababayan. Dinamay pa si Lord. Na kasi sobrang, pati kami na-overwhelm sa nangyayari. Kagaya ng mga flood control ng mga substandard na overwhelmed sa buhay namin. Kasi never in your wildest dreams. Yung kayamanan ninyo ngayon, sobra-sobra na yan. Bakit hindi nyo na lang ayusin itong inyong trabaho? Eto na lang ha. Kung sino kayo, mga contractor kayo, ikanta nyo na lang yung mga nanghuhut-hut sa inyong mga politician. Damay-damay na. Huwag kayong papayag na kayo lang ang gilitan ng liig. Ikanta nyo. Malalim ito mga kababayan, malalim ito. Sino ang binibigyan? Sino ang tumatanggap doon sa DPWH? At kahit sino. Lalong-lalo na yung kongresista. Sino yung mga tumatanggap para makalusot kayo sa inyong kabalastugan dyan. Nakakaisip ko na magkakaroon kami ng ganito. Siyam pala na kumpanya ng mga Diskaya nakasungkit umano ng bilyones na billions mga kababayan. Trata para sa flood control project. Aabot sa halos 31.6 billion pesos. 31.6 billion? Billion mga kababayan ha. Billion. Ang flood control projects na posibleng hawak ng pamilyang Diskaya sa buong bansa. Parang yun yung feeling namin, good karma. Parang ganon. Ayun ngayon. Bad karma na. Diba, kayo naman contractors na napakasangkapan dyan, ibalik po niyo yung pera. Yan talaga mga kababayan. Kung ayaw nilang ibalik, sige, tapusin nyo ang construction. O diba kaya, ayusin nyo. Para hindi naman masayang mga kababayan dahil kapag, sige, kulong kung kulong. Then anong nangyayari na sa perang bilyon-bilyon? Wala na. Wala nang mangyayari mga kababayan, tiway na lang. Kagaya ng sinabi ni BBM na aside na habulin mga kababayan yung perang nasayang. Ang sabi ni BBM, pupunduhan na naman natin ito. Sa halip daw na 240 million mga kababayan, another 240 million. Ha? Yan ang step mo BBM. Habulin mo ang kontraktor na gumawa ng kabalastugan dyan. Paayos mo sa kanila, ipatapos mo. Pagkakaroon pa naman ng second, mga kababayan, budgeting. Tapos
Tapos mayroon na naman kikita dyan. Ay nako, redundant mga kababayan. Ang redundant din ang kurakutan. Ibalik po ninyo. Yun. Ay, yan talaga. Yun ang siguro. Hindi mo ibabalik? Kung sabihin wala na ho eh. Aba, di kukunin ko lahat yung ano mo. Kukunin lahat ng ari-arian. Plus kulong ha. Kulong. Lahat. Yung mga mamahaling sasakyan, gano'n. Kukunin ko lahat yung may pag-aari mo para itapat doon sa ginawa ninyong pandilin lang sa tao. Pwede ba? Malamang na. Baka tinransfer na yan sa ibang bansa yung kanilang pera. Sheriff, oo. Kung gusto mo, ganito na lang, ha? O hindi mo na kita ipoprosecute, ibalik mo. Anong katapat ito? Yung pong 4 na pong sasakyan po na mamahalin, pati po yung bahay Kulang ko, yun. ibenta po ninyo para may balik po. Okay, pumirma ka rito. Bid ako doon sa isang sasakyan. Paborito ko yun. Ganda nung isa. May payong, no? Cadillac, white and black. Quartz niya. Oh, 17 million mga kababayan times 2. Navigator. 34. Black and white. GMC Denali. So, Million? black and white version din siya. 12 Pero million times 2. Bakit nadalaw-dalawa mga kababayan? ito, diesel to. Ito, gas. Grand Wagoneer. Yung Suburban. Kasi. Suburban. So, ito yung Dodge Ram. And then, the Tundra na Toyota. So, the Toyota Sequoia, the RD Pro. Grabe. Ito yung capstone, yung high-end niya. Yung Wow. X5, tsaka yung F-Pace na Jaguar. Aanin mo ang ganyang karaming sasakyan? Nasasakyan mo yan lahat? Altera, Mercedes-Benz yan, GLS, the 10 S-Class, million. the Volvo XC90, the Autobiography Range Rover, 2020, the Evoque, then Defender, natin yung long wheelbase, LM, yung Lexus na, yes, the higher end of the Alpha. Oh wow, Lexus higher end, 9 million. Of course, yung LC2, Luma na. Savannah, Land Cruiser, ang Land Cruiser mga kababayan, nagmukhang mumurahin na lang. MC siya. Dumating tong Ford Bronco. This is one of the first editions. Bronco. Benz GLE, ito yung X7. Nung we have 10 yung million, Sprinter, 6 and million. the Gladiator, the 5 Porsche, million. Cayenne, Maserati, 9 million Maserati. the G63, Benz na 15 million. Avantgarde, dalawang Moonbuggy, Bentley, Maybach, Wow, Bentley, 15, 25. Mercedes-Benz Maybach. Then of course, yung latest, Wow, eto mga kababayan, sinasabi natin ang payong, 30 million mga kababayan. yes, our favorite is the Rolls Royce. This is the Binili nila dahil sa payong. Anong gusto mo maging paglaki mo? DPW8. Tractor na ang gusto. Grabe. Nasa ating linya ho ngayon mga kapatid. Nagpi-flex sila mga kababayan, nagpi-flex ng kanilang mga sasakyan, mga ari-arian at yaman. Tapos, okay lang mag-flex kung wala kang nasasagasaan mga kababayan. Eto, si BBM mismo nagsabi, St. Timothy, substandard, hindi natapos, kulang-kulang ang mga ginawa mga kababayan. Lain kahit na po pista official, si Customs Commission. Kulang pa yun. Kahit yung mga lahat ng sasakyang iyon mga kababayan, i-confiscate, kulang pa. Hindi sapat mga kababayan na kabayaran. Billions ang nakukuha mga kababayan sa gobyerno. Commissioner Ariel Nepomuceno ng Bureau of Customs. Maganda umaga po, Commissioner, at salamat sa panahon kahit na pista official. Salamat, sir. Holiday! Magandang umaga rin po, Sir Ted, Ma'am Maricel. Good morning po. At sa ating kababayan. Opo, salamat sa panahon. Ito ho muna si Maricel. Go ahead, Maricel. Good morning, Commissioner. Sir, ididiretso ko na dun sa direkta na. Hindi pala mainit-init. Mainit talaga na balita. Ilit ang ulo namin. Yung tungkol po dito sa mga diskaya. Kasi lumabas po yung kanilang mga nililinaw natin mga kababayan ha. Hindi sapat na nagot lang itong mga diskaya dahil tip of the iceberg lang sila mga kababayan. Ang dami pang iba. At hindi lang mga kontraktor, pati kongresista. At maging hanggang sa Pangulo mga kababayan. At sa Speaker of the House. Itong sinasara diskaya, yung pong contractor, na nasa 4 na po pala, 40 yung luxury cars nila na nakapark. Ito po ba anong plano po ng Bureau of Customs? Ganun po, mahaba. Pero wala dumi lang sa kuko nila mga kababayan kung meron silang kulang dyan sa tax na babayaran. Dumi lang sa kuko. Kahit pa ibigay nila lahat yung 40 na sasakyan mga kababayan. Bilyonaryo yan sila Talaga, storya ho niyan. Ang maganda talagang gawin dyan mga kababayan is audit sa BIR. Tingnan nyo expenses nila. Total audit talaga mga kababayan. Di ba may magic dyan? Marami po mga na-rate na
bago po ako dumating, no, mga 6 hong car exchanges, hindi lang po yung naririnig natin lagi na Autobolt, Autocam, meron pang R33. Way back 2023 pa po yan. So ngayon po, ginagawa po natin. Oh, marami. 2023 pa pala yun. So 2 years after, may nadagdag. Nakuha ko pa lang po ng aking legal team last week. Nagpapasalamat naman ako dyan. Ano? So, naiparelease. Wala kasi, kadalasan nung mga sasakyang iyong mga kababayan, hindi yun nabibili sa Pilipinas. Kailangan pa ng import fee. Oh, paano natalusot? And then, nagbabayad ba ng tamang mga kababayan sa customs? Po natin yung 30 po doon sa 600 plus po mga sasakyan. Kaya lang ho, tinitignan ko rin ho, siyempre upang hindi po maulit yan, kung bakit nangyari yan, ano? Kasi napakatagal po niyan, 2023 po yun, ano? So bilang balita po doon sa ating mga kababayan, sa tanong niyo po, meron na pong 30 na naparelease po tayo, subalit marami pa po tayong dapat ipahabol. Yung mga ang babago pa mga kababayan. Ang kikintab. Purchase naman, yung iba nga po, nagpaparepair lang pala dyan na kumbaga na hostage dyan sa area. Iniisa-isa mo natin yan. Subalit, again, hindi naman po ito alibay. Sir? Hello? Sir, mawalang galang na ha. Walang galang. Gusto lamang po kasi namin sana mag-zero in doon po sa kaso noong mga diskaya. Ito po yung contractor na involved. Zero in talaga sa diskaya. Yun pong 4 na po na luxury cars na naipakita po nila dun sa mga panayam. Ito po ba ay ano po ang plano ng Bureau of Customs? Ito po ba ay sisilipin din natin? Opo. Ma'am, yung mismong particular ng diskaya, to be honest, siyempre, sa dami po niya. Hindi ko po nakita yung mismong detalye niya. Subalit, titignan ko po yan kagad o bukas pag meron akong pasok kami. No? Along with the other consignees or owners dyan sa area. Himay-himay po natin yan. Again, yung mga, of course, hindi naman po dapat palabasin lahat for the sake of the pressure. Parang parking lot ng mall na mga kababayan, Pero mas social pa sa parking lot ng mall, mga kababayan. Oh, meron talaga mga guhit. Meron talaga mga Pero naka-tiles. Bongga. Yung mga dapat namang merong violation dyan, of course, dapat panagutan po yan ng mabilis. Yung mga dapat naman po maparelease, naparelease po natin. Yan naman po sa diskaya. Tingnan ko po particular po yan. Hindi ko po nakita yung detalye po sarap mismo ng buhay. Yung consignee po na yan or owner. Pero kung tayo ang napakayaman mga kababayan, 40? 40 na sasakyan. Po na yan. Araw-araw iba? Ganito, kalaruin ko lang Maricela, parang, yes, kasi parang medyo merong pagkakain. Sige, klaruhin mo, Pailon. Ng sagot si Com. Ito, yung binabanggit ni Commissioner Nepomuceno, yung mga nagbebenta ng mga mamahaling sasakyan, kumbaga sa gray market kung tawagin. So, gray market, mga kababayan, gitna sa black market at white market. Na nagkaroon na po ng pagsalakay dati, taga-customs, kung saan po may mga claim dito. Pati dyan, Pati dyan. Guild, may mga claim dito. Pagbili na sasakyan, may anomalya pa rin. Mga undervalued. May claim naman na mga legally purchased, pero hinahawakan pa rin ng customs. So ito yung inyong binabanggit. Ano po, ha? Naikapo ninyo ay ngayon inyo na pong sinusuyod at inaalam ilan ba talaga. Sigurado tayo, pati yung pinambili nila ng sasakyan, mga kababayan. Parang na-deduct pa rin yan sa expenses nila doon sa siguro. Construction worker. Construction work pala. Hindi dapat ganyan, Yung mga personal na use, mga kababayan, wag mong i-deduct doon sa mo. Taxable mo. Yan ang dapat suriin din ng mga kababayan. BIR. Dito ang smuggled, ilan dito ang undervalued at ilan po yung legal, Commissioner? Tama po. Since 2021 po yan. Okay, ngayon, ito pong separate na issue na ito pong, kung inyo pong napapanood ang mga balita, kung saan po naman, alright, ito pong pamilya nila Diskaya na may-ari. Yan. Pa-interview pa more. Umano. Flex pa more. Ng ilang pong mga construction companies. And then ito pong si Sara Diskaya na tumakbo pong mayor ng Pasig. Nanalo ba yan?
bago po maghalala, nagkaroon po ng mga features sa kanilang buhay at doon po, hindi naman maitatanggi na kanila pong ipinapangalandakan ang kanilang koleksyon sa mamahaling kotse. Okay, ngayon kung panonoorin natin ang video, meron po silang mga, kumbaga, ang tawag dito ng mga iba, mga mamahalin na hindi naman dito binili kasi walang mga dealer. Yung iba mga dealers hindi nagbebenta ng ganito. Kagaya po ng Rolls-Royce na Cullinan model. Oh. Pero outside na mga kababayan, hindi na yan masyadong big deal sa atin ha. Purchase na kanilang sasakyan. Ang napaka-big deal talaga natin dito mga kababayan, ang kalakaran dyan sa kurakutan mga kababayan sa pagkuha nila ng project. Sino ang kanilang nabibigyan o nang huhut-hut sa kanila mga kababayan na siya namang nag-prompt para tipirin nila ang mga materyales at mga proyekto. Dahil hindi lang sila ang may kasalanan dyan mga kababayan Half lang mga kababayan dahil talagang sabit dito yung sino mang tumatanggap mga kababayan ng pera na nakikinabang sa kurakutan. Anong masasabi nyo dito? Post your comments below.